Kamusta mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang gabi sa inyong lahat. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong final na naman na bagong kaso laban dito kay Bongo. Nag-file ng plunder case si Sentry laban dito kay Bongo. Ang kasong ito ay bukod pa rin sa mga nauna. At of course, maraming bumabatikos kay Trillanes, lalo na yung mga DDS supporters, mga DDS trolls, yung mga DDS armies, no? Sila po yung bumabanat kay Trillanes. Kaya kung mapapansin nyo, parang napakaraming DDS. Hindi nyo alam yung iba doon, mga trolls. Kaya akala nyo napakarami nila. Well, anyway, ano ba yung isinampang kaso ni Sentry dito kay Bongo? Nabalita ko nagpadala raw ng 2 conduit o emisaryo para aregluhin, parang gano'n ano, o patahimikin na lang siya, parang may kasamang bayad. Well anyway, yun pong ating pag-uusapan ngayon. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, pakinggan natin itong si Senator Trillanes sa kanyang bagong sinampang kaso laban dito kay Bongo. Problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para regluhin, para hindi siya isama. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. Itong mga Duterte, in-underestimate nila yung pagka-resilient ko sa mga ganyan. Alam niyo yung ICC case, umabot ng 8 years yon bago nagbunga. Nakulong na nga yung amo niya ngayon, di siya naman ang isunod natin. Pagkatapos maghain ng kaso ng plunder si former Senator Antonio Trillanes laban kina Bongo at former President Rodrigo Duterte sa Ombudsman, may matindi na naman siyang pasabog tungkol sa ICC drama at sa DDS Senator na halatang takot na ngayon. Tiyak na maha-high blood na naman dito ang mga DDS na pinalaki at pinalamon ng pro-Duterte fake news. Sa isang media interview, sinagot ni Trillanes si Bongo matapos sabihing recycled cases lang daw ang mga isinampang kaso laban sa kanya sa Ombudsman. Isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman Kapon na lang, nabanggit ni former Governor Charles. Another diversionary tactic. Ayon kay Trillanes, kung wala talagang tinatago si Bongo, sagutin na lang niya kung paano umano nakinabang ang tatay at kapatid niya sa mahigit daan-daang government contracts. Mga kontratang may direct participation daw si Go mismo sa Ombudsman. Sabi niya rehashed, hindi mo naman sinagot Di ba, nakita mo nga, pag titignan mo yung press con, kailangan niya pang basahin yung sagot niya. Di ba, kahit yung mga reaction niya, pang insulto niya sa akin, okay na yan. Sige na, sa'yo na yan. Bigay ko na sa'yo yan. Basta't sagutin mo ito sa Ombudsman kasi wala na silang protector. Yung final ko po na plunder case, ito ay tungkol dun sa 7 billion pesos worth of infrastructure projects na binigay or inaward ni Duterte at ni Bongo sa tatay at kapatid ni Bongo. Sila yung contractor. So, ito nag-expand simula mayor si Duterte simula anong 2007 hanggang nung presidente na siya from 2016 to 2022. A total of 200 contracts ang naibigay niya sa tatay at kapatid niya. Mas mabigat pa rito, ibinunyag ni Trillanes na may mga emissaries umanong pinadala si Bongo para makipag-areglo at bilhin ang kanyang katahimikan. Problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para regluhin, para hindi siya isama, pero hindi niya ako mabili ng pera niya di ba? Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng pera? Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanongin mo sa kanya. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako.
nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera kaya nandito tayo ngayon. Ganun lang yun. At next time kanyo, sabihin nyo sa kanya, kapag hinihingan siya ng reaction, wag naman niya basahin. Di ba? Naman niya basahin, pati yung mga cliche niya, mga quotable quotes, kailangan pang isulat nung staff niya. At ito na ang pinakahihintay ng lahat, ang ICC case ni Bongo. Ayon kay Trillanes, next year daw aarestuhin si Bongo at mauna muna si Bato de la Rosa. Parang first come, first serve basis lang. Si Bato yung susunod na arrestuhin and ano na yan, it's a waiting game. Tapos si Bongo mga next year yan. Pero we continue to help the ICC dun sa pagkalap nila ng testigo at iba pang ebidensya. Sabi ko nga sa iyo, hahabulin ko itong mga to. Ang technique, sabi nga ni Trillanes, ay pahintulutan na masampahan ng napakaraming kaso ang mga corrupt Dutertards, ICC man yan o local cases, at bahala na kung alin ang unang dadali sa kanila. Smart move, Sentry. Ako personally, whichever comes first. Kung mauna yung ICC, di kulong siya. Kung mauna yung warrant dito, di kulong siya. Hindi ko na makikita yung difference nun. Importante dito napanagot siya dun sa mga krimen na ginawa nila. Maalala rin na halos 30 petty cases ang isinampa noon laban kay Trillanes ni Duterte at Go noong nasa kapangyarihan pa si Duterte. Lahat daw para iharas siya at patahimikin. Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalokay sa akin. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. 'Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandoon sa Senado kanina, sana sinabi, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit di nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Ang ginawa nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel na ng amnesty ko ang ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na alam niya ng malapit na siya makulong. So yun po mga ka-wonder, mula kay Sentry, kung paano niya sinampay yung kaso at pinaliwanag niya ng konti yung background nitong si Bongo na alalay nga ni Duterte. No? So wag na natin patagalin dahil marami nagtatanong sa akin, Mark, ano ba yung mga kasong i-final? Kasi gusto nilang malaman dahil pinag-uusapan din nila mga ka-wonder dun sa ibang bansa. No? So ano ba yung mga kaso? So Trillanes has filed multiple plunder and graft. What? Iba po yung plunder at saka yung graft. Mas mabigat po yung plunder. I think plunder ang threshold niya is 50 million. No? More than that is plunder. So yun ang pinail ni Trillanes against Go and other respondents. Kasama actually si Duterte dito sa bagong kaso na pinail niya. So noong July 24, yung complaint ni Trillanes ay final niya to sa Department of Justice na kung saan hanggang ngayon wala pang nakapalit na secretary. Ito ay accusation lang laban kay Go at former President Duterte of facilitating the award of 6.6 billion. Ako, napakalaki nito kaya ito po ay plunder nga. Worth of government contracts mula 2007 hanggang 2018 para sa construction firm na pag-aari ng tatay ni Go at kapatid. No? At yung firm na sinabi rito ay yung CLTG na ang ibig sabihin is Christopher Lawrence Tesoro Go, na kung isa-search nyo kung sino yon, yun po ay si Bongo. So, ito po yung owned daw ng father niya. So, yung 4.9 billion from 125 government contracts. And ito yung brother, half-brother yata ito, Alfrego Builders and Supply na pag-aari nga ng brother ni Go.
na may 1.74 billion mula naman sa 59 contracts. So, 125 contracts and then 59. Hindi ko alam kung pinagsama nila kasi doon kanina 180 something eh. Siguro pag pinagsama na itong dalawa. So, yung complaint, alleged violation. Sabi ni Trillanes, violation ito doon sa Anti-Plunder Act, RA 7080. At violation din doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung RA 3019. At doon sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, RA 6713. No? Yun po yung mga nilabag nila. Noong 2024 naman ng August, pangalawang sinampa, is tungkol doon sa frigate deal. Kung hindi po kayo familiar doon sa frigate, ito po isang klase ng barko na mga may mga missile system o may mga gamit ito para pang digma, ano? Ito ay actually parang in-issue sa Philippine Navy. So si Trillanes, nag-file siya ng another complaint kay Go at Duterte and others in connection with the alleged anomalous, magkano? 16 billion frigate. Kasi itong 16 billion na to, I think dalawang frigate na ito, no? For the Philippine Navy. Ito yung acquisition project. Hindi ko alam kung Horizon 1 to or 2, no? So, during the Duterte administration yan nangyari, mga ka-wonder. Ang complaint ay nagkiklaim na wrong system. Bakit? Doon sa combat management system was chosen. Kumbaga, siguro may pinili na yung Navy. Ito yung dapat gawin. Ito yung kailangan yan, eh. Bilang Philippine Navy. Boat or ship. That the respondents intervened. May naghimasok. Palagay ko, anong himasok dito si Bongo na lumabas nga sa bibig ni Duterte nung siya po'y nagsona, na nang himasok na sila. Inflicted undue injury to the government and violated the same laws, plunder, graft, plus betrayal of public trust. Kasi pinagkatiwala nga na ito ang gusto, itong ganyan. Tapos yung pera siguro na imbis na ginamit, siguro na kickback. So, no October 25 naman, or October 2025 complaint, which is itong bago, na October po ngayon, Trillanes filed yet another plunder graft complaint before the Ombudsman. Dito sa Pilipinas, kasi may kaso pa siyang final, doon naman sa ICC. Again, against Go and Duterte na naman. Kasama doon yung Go's father and brother. Magkano po yung na-involve dito? 7 billion pesos worth of infrastructure contracts mula noong 2016 hanggang present. Saan? Sa Davao Region. Dami lang nakuha ang proyekto at mostly nandoon sa Davao. Na para bang ang nangyari, mga ka-wonder, is na-single out. Siguro dapat bidding-bidding yan, na-single out. Pero dahil ang pagkakaalam ko, itong company nila is Class B lang at hindi pasok sa kanilang license, na actually kahit umabot ng 20 million pataas, hindi nila yon pwedeng pasukin dahil Class B lang sila. May Class A po kasi na contractor, Class AA, AAA pa nga, may quadruple pa. So yun yung mga talagang kayang humawak ng mga ganitong proyekto. He alleged that the Go family firms, itong CLTG at saka itong Alfrego, no? So nasama yung dalawa concerning dun sa 7 billion na kanilang venture. So, worth of infrastructure noong 2016. He alleged that the Go family firms, itong dalawa, si LTG at itong Alfrego, were awarded roughly 816 million via a joint venture between CLTG Builders and another firm. And that in total, the contracts amount to about 6.97 to 7 billion. Ang laki po, mga ka-wonder. Yun po yung kaso na plunder, graft, tsaka yung ethics, ano. So, gaano kalakas yung ebidensya ni Trillanes para ito ay mauwi sa isang lawsuit? So, ang strengths nito ay Trillanes cites concrete figures. Billions of pesos. Pasok po yun dun sa sinasabi niyang plunder and graft. Pasok siya yung halaga. Identified firms, yung dalawa, Alfrego, CLTG,
At I heard parang meron pang iba. I'm not sure kung na-involve dito yung Diskaya. Identified respondents, time period, sinabi niya kung kailan nangyari. No? At kunyari, July 2024, yung unang kaso. August sunod. Gave number, ilan? 125 contracts. Doon sa CLTG na may 4.9 billion. And then 59 contracts para doon sa Alfrego na may 1.74 billion. Ang lalaki, no? So, documents cited, for example, noong July 2024, yung complaint niya na nagsasabi, base ron sa Commission on Audit records. May record po kasi dyan ng COA. Nandun sa system nila. And then, October 2025, itong bago, complaint claims to include joint venture details, yung CLTG, at St. Gerard Construction and specific contract amounts. Ito yung joint venture na naman, no? The filings point a legal provision, plunder and graft law, and attempt to link the awarding of contracts to the position and influence of Go and his relations. These attempts to establish the undue enrichment and influence elements for plunder. So, ganun kalakas yung kaso. Sila ay class B lang na entity o na contractor, pero nakakuha sila ng ganung kalalaking proyekto na dapat na ibigay dun sa tamang contractors na may AA, AAA, quadruple na contractors. Sila kasi parang bilang ano. So nakuha nila yon sa impluensya dahil nakaupo that time si Duterte at nagamit ni Go yung kanyang position bilang special aid or assistant to the president. Ano naman yung weakness? So yung weakness kasi nito, kung aalamin mo lang mga ka-wonder, kasi sabi ron recycle lang daw yung case, sabi ni Bongo na sinasabi niya, o isa lang daw itong black propaganda para malihis doon sa tamang napapanahon na problema daw ngayon, at kung ano-ano pa na sinasabi ni Bongo, no, na yun nga, recycled, tapos paninira. Pero ang pagkakaalam ko, sabi nga ni Trillanes, nagpadala raw ng 2 conduit, no, nagpadala ng 2 emissary upang bayaran siya. Doon pa lang malalaman mo na kinakabahan na ito dahil iba na po ang nakaupong ombudsman. Dahil kung nasalo daw sila nitong ombudsman noon, na kung saan sabi nga sa isang panayam ni Trillanes sa radyo, dapat kasuhan din niya itong ombudsman. Sabi ni Trillanes, wag na, matanda na rin daw naman. Sabi niya, ba't si Duterte kinasuhan mo? Iba naman kasi yung kaso ni Duterte na talagang grabe, sobra-sobra. Si Lord na lang bahala dito sa ombudsman na to. Si Lord ang nakakaalam kung anong tamang ibibigay niya, kung nagkamali man talaga itong ombudsman at talagang sinadya at alam niya, bahala na si Lord sa kanya. Kung atin pong aaralin naman o atin naman pong bibigyan tuon yung bottom line, yung ebidensya ay substantive. Ibig sabihin, may potensyal, malakas. No? Kasi bakit? Ando doon yung detail, yung allegations. Allegation pa lang ito, mga ka-wonder, hindi pa ito. Kasi yung kaso nito ay nililitis pa, nire-evaluate pa kasi nag-submit ulit. Nire-evaluate pa. So, yung numbers, ando doon, yung name ng firms, yung 2 at iba pa, and persons documented cited. But whether it is legally sufficient to secure a conviction, administrative penalty depends. May mga hahadlang pa dyan dahil may mga yung momentum maapektuhan. Kasi alam na natin, minsan yung kalaban, may kakampi rito, na naantala yung proseso. Kaya nga yung case ni Duterte na nasa ICC ngayon ay umabot ng 8 years. Oh, no. But then again, nakakulong. At tanong nga ni Belica, ni Greco dito sa post niya, naniniwala pa ba raw ang taong bayan kay Trillanes? Mali yata ang tanong. Ang dapat na tanong, naniniwala pa ba ang taong bayan sa inyo? Kasi kayo ay hari ng fake news. Minsan nababasa ko, noon araw, halos maniwala ako. Pag nire-research ko, wala. Hanggang sa na-alter, yun nga lang video nyo na pinakita nyo si BBM na nagdadrugs, palyado na naman. May kita mo, may inalter. Kaya talagang, pag galing sa DDS, talagang mag-iisip ka. Kumbaga may kasabihan sa 100 beses na sinabing kasinungalingan, medyo isa ang tama doon, awa pa. Parang ganun yung kasabihan. So yan po ang nangyari, no? So kailangan itong mga pino-forward na plausible case ni Trillanes ay dapat factual, tama. Dapat meron siyang ebidensya, documentary references niya.
Kasi sa kaso, ang pinapansin po ron is substantial, hindi yung circumstantial. Kailangan meron kang matibay na ebidensya. Strong evidence, kung plunder ang gusto mo, dapat ito ay angkop dun sa kaso, sa mga ebidensya na ipinapasa mo. So yun po mga ka-wonder, ito po ang nangyari. No? So actually, good news din kay Trillanes dahil dinismiss yung kaso niya, itong sinampa sa kanya, no? At pati yung isa, si Gwendolyn ba yun, yung governor, no? Na idinismiss na rin yung kaso simula nung naupo ang ating ombudsman na si Boying Rimulya. So ano pong komento nyo mga ka-wonder dito sa pag-file ng kaso ni Trillanes? Makulong kaya si Bongo? Dahil sa ICC, according kay Trillanes, this year, dadakipin na si Bato at malamang nanginginig na yan. And next year, by early next year, is kasunod si Bongo. So by any means, makulong sila dito o sa ibang bansa. Para kay Trillanes, okay lang yan, basta mapanagot sila. Pero of course, to maximize the punishment and satisfaction of what they did, especially for those who are victimized, no? Mga victim ng fake drug on war na sinasabi nila, is dapat doon sa ICC para malayo sa pamilya at baka mamaya ma-house arrest lang yan dito, doon para malayo at magkakasama sila. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder, and don't forget to give me a thumbs up if you like this video para i-promote din ni YouTube at mapanood din ng iba. Of course, don't forget to share para sa suporta sa aming mga content creators. Don't forget to subscribe and hit the notification bell icon and choose all. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless you. Wonder Vlogcaster.